So nasa series lesson tayo ngayon about the goodness of God in difficult times. At nung nakaraang Sunday, nagbigay tayo ng conclusion that in spite of the difficulties that we are experiencing, we could rest on the goodness of God. Yan po ang sinabi ni David, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Pero ang gusto ko na ating makita dyan sa Psalms 23 ay kung bakit nasabi ni David that surely he has an assurance from his heart that what God has for him, it will go with him. It will follow him. Bakit mayroong ganong assurance siya sa kanyang puso? At nasabi niyan before he ends Psalms 26, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. What God has planned for him before he was born. The good things that God has planned before the earth was made formless and void. May magandang plano na ang Diyos doon sa kanyang nilalang. So what made him assured that the good plans of God for him, it will follow him. He will experience it. Makikita natin yan yung sagot niyan sa verse 1 pa lamang. Dahil ginawa niya na si Jesus, ginawa niya ang Panginoon na shepherd ng kanyang buhay. Kaya nagkaroon siya ngayon ang conclusion, I shall not want. Alam niyo, ang ganda ho ng I shall not want sa atin pong Tagalog na salita, si Lord ang bahala. Hindi niyo ba napapansin, pag halimbawa ang isang tauhan, ilagay ko po ito sa isang negative na situation. Ang isang tauhan ni Mayor nakagawa ng hindi maganda, ano ang nasa kanyang sinasabi? Si Mayor ang bahala. May confidence po siya doon sa kanyang pinagtitiwalaan. Ang point na example na binigay ko sa inyo ay isang negative. But place that positively in God. In God who could do all things, that nothing is impossible unto Him. So kung doon natin ilagak ang ating pagtitiwala, then you could say, I shall not want. Oh, what a confidence that word could be in the heart. How confident a Christian could live in difficult times kung buhay sa kanyang puso itong the Lord is my shepherd. Si Jesus ang shepherd ng buhay ko. Si Jesus ang pastol ng buhay ko. Hindi ako magkukulang. Others may lack, but because I know the shepherd loves me so much, how could I lack if there is God who loves me so much? Paano ako titiisin ng Diyos kung sakali man ako ay nahirapan sa ngayon? Hindi ho ba siya gagawa? Ang sabi sa Bible, I shall not lack. I shall not want. Kaya ho na-conclude niya that I shall not want because He made the Lord His shepherd. Pag pumunta ho tayo sa New Testament, makikita ho natin, Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God. Seek ye first the kingdom of God, the author of life, the author of good things, the God who has nothing in His heart but to impart good to the hearers of His word. Seek Him, and all of these things will be added unto you. Ang isa sa problema ho ng tao, dulo ang kanyang pinupuntahan, hindi ho yung simula ng mga bagay. Ibibigay ko sa inyo ang isang illustration sa probinsya ho namin. Pagkatag-ulan ho, yung tubig na source ng doon naglalaba, doon umiinom, walang problema ang tao. Kahit na nandun siya sa dulo ng ilog. Pero ito ang problema. Habang painit, papunta ho ng summer, natutuyo ho yan. So kung doon lang ang source mo sa dulo, mawawalan ka. So what do the people do? They go to the source. Yun ang pinupuntahan nila kasi doon tuloy-tuloy yung bukal. Kuminsan kaya kuminsan ang tao nagkakaproblema kasi nagkokontento na lang siya doon sa things na mayroon siya. But he does not go to the source of things. Nakokontento siya doon sa relationship na mayroon siya. Pero hindi siya pupunta doon sa real author kung bakit nagkaroon siya ng isang relationship, probably sa isang tao. So sabi niyan sa Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things will be added unto you.
Alam niyo yung Philippians chapter 4 verse 19 na lagi ho nating maririnig, yan po ay assurance ng isang lingkod ng Diyos para doon sa mga tao na kanya pong pinagmiministeran. Hindi ho yun, my God shall supply all my. Tingnan po natin ng mabuti. My. It is my God. The God of Paul. Pero hindi ho niya yan sinabi, my need. Bakit mayroon siyang assurance? Your need. Kasi pag tiningnan niyo yan doon sa verse 15, may nakita si Paul na mga ginawa ng mga tao na yan. Now you Philippians also know that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church shared with me concerning giving and receiving, but you only. Nakita ho yun. Nakita ho yun ni Pablo that these people are helping him. So nung makita ho ni Pablo na ang mga tao na to ay hindi nagpapabaya sa kanya bilang lingkod ng Diyos, kaya mayroon siyang assurance na yung Diyos na hindi nagpapabaya sa kanya sa ibang bagay, tiyak hindi rin ito magpapabaya doon sa mga tao na may concern sa kingdom of God. Kaya kitang-kita ho natin yung seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things will be added unto you. At pag dinikit ho natin yan dito sa Psalms 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Oh, what a confidence. How confident you will be living with pandemic. How confident you could be living with storm. Parang ang ibaw sa inyo sa ngayon, kung hindi man ito nangyari sa inyo, may kamag-anak ko kayo na probably nawalan ho ng bahay o baka mayroon pa diyang nawala ng mahal sa buhay. But, if you know that the Lord is a shepherd, kung paano na ikaw na anak ng Diyos na narito sa naik hindi pinabayaan yung mga kamag-anak mo na nasalanta ng bagyo, tiyak yan ay makaka-recover. Hindi yan pabayaan ng Diyos. Kasi ano ang sabi? If the Lord is their shepherd, I shall not want. So diyan makita ho natin ang pinaka-main reason kung bakit nasabi ni David, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Ang ganda ho niyan, all the days of my life. Mula pa nang ikaw ay isilang, in reality ho, ang Diyos ay naging mabuti na sa iyo. Maging sa ugat ng aming lahi, ang Diyos ay naging mabuti na sa atin. Alam niyo nang habang tinitingnan ko itong topic na ito, mayroon akong mga kapatid na they are not Christians. In reality, nung time na ako ay maborn again, 2 pa lang ho kami. Pero habang tinitingnan ko yung sitwasyon na ginagawa sa amin ng Diyos, yung mga kapatid ko na hindi naman ho sila mananampalataya, nakapag-asawa sila ng mga tao, na, mga matitino. Hindi ho mga Christian ho yun. Pero mga matitino ho yung mga napangasawa ho nila. Maayos to. So nakita ko ho doon, na ang Diyos so talaga, kung titingnan mo ng mabuti, ang nagaganap sa inyong buhay, makikita mo dyan, along the way, kahit hindi ka pa karapat-dapat, along the way, may makikita ka dyan. Kitang-kita mo na mayroong Diyos na kumikilos. Itong bagyo ho, naalala ko yung mga bagyo na naranasan ko sa probinsya namin. Nagtataka ho ako noon, hindi pa ako nito mananampalataya, no? Kasi pagka may mga bumagsak na niyog, kung ito yung bahay, hindi lang to sa bahay namin nangyayari. Nagtataka ako, bakit dito matutumba, pag ganon, yung isa naman, pag ganon. At pag tiningnan mo yung ibang mga kubo, ganon din. Hindi pa ako Christian ho noon. Pero nag-iisip lang ako, bakit yung mga bahay na yun ay parang iniiwasan ho ng mga bumabagsak na niyog. So doon pa lamang, pagtitingnan ho talaga natin in the past, ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay, kahit hindi pa ho tayo nananampalataya sa Kanya, the God who is the shepherd of our life is already good to us before. Kaya sabi ko nga, nung maalala ko yung mga ganong sitwasyon, no, itong bagyo ko lang kasi yan, naalala Sabi ko, Lord, tunay nga, na kung bibigyan lang namin ng time sa aming isip, na pag-isipan ka, tiyak makikita namin, you are good. Tiyak makikita namin, you do great and mighty things unto us. At ang nakakalungkot ho doon, in spite of the goodness that we are experiencing, sana
Sa akin, medyo okay na kung inignore na lang eh. Ang problema, nagrereklamo. Yun, para sa akin, yun po yung mas matindi. Yung magrereklamo kasi parang sa kanya, kulang pa. Have mercy on us, Lord. Kung mayroon kami ng ganong klaseng puso, yung lagi yung nagrereklamo. So kung ang goodness pala ay para sa mga sumusunod sa shepherd, para doon sa mga gumagawa kay Jesus bilang shepherd. Ang tanong, bakit ang ilan ay konti lamang, ang iban ho ay bahagya? Hindi gaanong nararanasan yung tinatawag na goodness of God. Kung minsan ho, kahit ako ho noon, nung bago pa lang akong mananampalataya, talaga naman hong, I will use the word, naiinggit ako. Doon sa mga tao na kagagraduate lang nila nung kapanahunan ko pero kaagad-agad, hindi pa tapos yung 1 month, napupromote sila kaagad. Yun ho yung mga Kristiyano noon, na mga mananampalataya na naabutan ko. Inggit na inggit ako doon sa mga narinig ko na mga kasamahan ko na nag-resign ng trabaho, nag-put up ng business, nag-boom kaagad ho yung mga business nila. I will use that word, ako ay naiinggit sa mga tao na yun. And in reality, those people are experiencing the goodness of God. So maaring mayroon na tayong nakikita ng mga tao na they are experiencing the goodness of God. That's what comes out from their mouth. Now, hindi ko sinasabi na kainggitan sila. Ang nasa mind ko ho, kung bakit ko ito sinasabi sa inyo, why not, bakit hindi natin alamin ano ang ginawa ho nila? May ginawa ho ba sila? Kung bakit nakaranas sila ng labis na goodness of God? Or pwede rin ho nating tingnan, ano ho ang wala pa sa akin na ginagawa ho nila, bakit sila ay nakakaranas ng goodness? So okay, tingnan ho natin ngayon ang ilan sa mga reasons kung bakit we are not experiencing the goodness of God like others has. Ang isa sa nakikita ko dyan ay yung tinatawag natin na we have a wrong understanding of God's goodness. Nami-misunderstood natin ang God's goodness. Magbibigay ako sa inyo ng isang kwento na ito, nag-aaral pa ako, narinig ko ito . Yung patungkol sa goodness of God. Ito ay kwento, hindi ko lang alam kung ito ay totoong nangyari kasi mula sa Korea ang kwento na to. South Korea. Isa hong farmer, wala naman ho siyang lupain. So ito ay nagsasakahan sa iba. Wala ho siyang lupa. Wala ho siyang property, liban sa isang kabayo. Yun lang ang meron ho siya. So minsan, yung kabayo na kanyang ginagamit sa pagpunta sa mga palayan, sa bukirin ho, nawala. Pero itong farmer na to, peasant farmer na to, mananampalataya. He believes in God. So nang mapakinggan ho yun, nung marinig ng mga kapitbahay niya na nawala ho yung kanyang kaisa-isang kabayo, ang sabi ng kanilang mga kapitbahay, napakasamang pangyayari sa buhay mo. Pero dahil ito ay isang mananampalataya, ang sabi ho niya, mabuti man o masama, Diyos lamang ang nakakaalam. Good or bad, only God knows. Yun ang kanyang pananaw doon sa pagkawala ng kanyang kabayo. Ilang araw ang nakalipas, bumalik ho yung kanyang kabayo. May dala-dala pang ibang kabayo. Yun ho pala, pumunta lamang ho sa bundok. Parang nagliwaliw lang. At nang mapagod na, bumalik ho yung kanyang kabayo at may kasama pa na iba. Narinig ho yun ng kanyang mga kapitbahay. Ano ang sabi ng kanyang mga kapitbahay? Napakabuti ng naranasan mo ngayon. Napakaswerte mo. Pero ano ang sabi ho ng Kristiyano na to? Good or bad, only God knows. Diyos lamang ang nakakaalam kung yung pangyayari nga na yan ay mabuti o masama. Ito ho. Yung mga kabayo na yun, hindi pa tame. Yun mga kabayong gubat yun . So matitindi ho yun. Hindi mo yun basta-basta mapapaamo. So dahil hindi naman talaga siya sanay sa pagpapaamo ng kabayo, bumagsak siya. So sa pagkabagsak niya, siya ay nabalian.
Nung marinig ko yun ng kanyang mga kapitbahay, napakasaklap ng nangyari sa'yo. Ay di ba kanina lang yung mga kabayo, blessing? Ngayon yung mga kabayo, naging sumpa. Pero ano ang sabi ho nung Kristiyano na to? Good or bad, only God knows. Korea nang galing ho ito. At alam ho natin na ang Korea ho has been at war with North Korea. So yung kanilang lugar dumating sa gera. So ang kanilang gobyerno ay nagsabi na lahat ng mga lalaki kailangang sumama sa pakikipaglaban doon sa kalaban. Ang nangyari ngayon, dahil siya ho ay napalian, hindi siya napasama. So narinig yun ngayon ang kanyang mga kapitbahay. Good, very good. Di ba kanina yung pilay sumpa, ba't ngayon naman sasabihin ninyo ngayon? Good. Blessing. Ano kaya ang sasabihin mo muli nung tao na yon, na mananampalataya? Alam nyo, mayroon tayong misunderstanding about the goodness of God kasi ang basis natin, circumstances. At pag circumstances ang atin ng basis, doon tayo ngayon magkakaproblema. Or else we will rate God. He is good if good things happen. And we will also rate God as bad once bad circumstances happen. But is that our God? Good sometimes and bad sometimes? Is that our God? Mayroon tayong isang verse na titingnan at makikita natin dito if who really is our God based on the perspective of the Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit ang writer ng Bible. Psalms 119 verse 68. Ito yung declaration ng author ng life. Ito yung declaration ng Holy Spirit. At ito rin yung declaration ng godly men of God. Sabi diyan, you are good and do good only. Tingnan niyo yun, You are good and do only good. Ngayon, may magrereklamo? Yun ang sabi sa Bible. Sitwasyon ko pangit. Yes, that's the way you see it now. But wait it tomorrow. Wait for that next week. Wait for that next month or next year. If you will still say na yung sitwasyon mo sa ngayon ay pangit nga. Ilan sa inyo ang magpapasalamat na nung brinake ko kayo, nang hindi kayo magkatuluyan, nung ibang nakatuluyan ho niyan, lumitaw ang tunay niya na ugali, nagpapasalamat ka ngayon, kasi salamat, hindi siya ang nakatuluyan mo. Noon, ngoy-ngoy na ngoy-ngoy ka. The brethren, kailangan pag tayo ay mananampalataya, settled ho yan sa ating mind, clear ho yan sa ating heart, that no matter what happens unto us, God is good all the time. Ang isang tao muli na nakaranas ng hindi maganda, hindi lamang sa kamay ng kanyang mga kapatid, ng mga tao na nakapaligid sa kanya. But as for you, you meant evil against me, but God. Tingnan niyo yun, So yung verse na yan mismo, connected ho yan dito sa Psalms 119 verse 68. It is God are good and do good only. Sa Tagalog nun, ikaw ay mabuti at gumagawa ng mabuti. Kahit na sa tingin niya ay hindi ho maganda, hanggat siya ay nagtitiwala sa Diyos na shepherd niya, God could turn negative things into positive things. Kayang-kaya ho yan na gawin ng Diyos. Siyempre, sa kanyang time nga lang, mag-antay nga lang tayo doon. May mga bagay kasi na hindi kaagad inire-reveal sa atin ng Diyos para ang tiwala natin ay ma-develop sa Kanya. Kasi kung minsan faith, pagka iyan ay nitetest, diyan lamang lilitaw kung totoo yan Kung genuine yung faith, lalo na kung parang may mga pag-aantay ng matagal. Kaya wag ka para bang mag-question sa Diyos, kung sakali man na tumatagal ang mga magagandang bagay na inasahan mo sa Diyos, God might just be testing your faith. And if God will see your faith, what do Hebrews chapter 11 verse 6? Pag nakita ng Diyos yung faith mo, Hebrews chapter 11 verse 6, but without faith, it is impossible to please Him.
For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder. So hindi pwede na yung faith mo ay walang reward. Hindi pwede ho yan sa harapan ho ng Diyos. Hindi papayag ang Diyos na yung pagtitiwala mo sa Kanya sa kabila ng ay parang wala kang tatanggapin na kabutihan mula sa Diyos. That's not our God. Hindi ho yan kagaya ho ng tao na inaasahan mo, biglang magbabago. At pagka kay Lord ho tayo nag-antay, pagka si Lord ang inaasahan ho natin, there are times, not just based on your expectation ang ibibigay sa'yo, but what really is best for you. Lalagpasan po yan ng Diyos. Depende yun sa faith na nakikita ho natin. Kaya kung minsan makakarinig tayo ng mga patotoo, I'm just expecting this, akala ko ito lang ang magiging sahod ko, pero yun pala ho, dinoble pa ng Panginoon. At ilan ho sa inyo ang hindi na-expect ng blessing, pero nagkakaroon bigla. You don't expect anything. Pero all of a sudden, mayroon ho, tatawagan ka na lang, papupuntahin ka na lang sa kanyang bahay, may ibibigay sa'yo. You're not expecting those things. Pero alam nyo, pag nararanasan mo yun, all that you could say, thank you Lord, you've been so good to me. In reality nga, yung mga tao na yun, kitang-kita ho nila, Lord, I'm not worthy. I'm not worthy. Still, I'm not worthy. Pero salamat na lamang, kahit hindi ako worthy, may ginawa ka pa rin. Ipinakita mo pa rin ito sa akin. Ibinigay mo pa rin ito sa akin. And every time God is goodness, the faith of that man will always increase. It will always. So yung isa sa mga reason kung bakit hindi natin na-experience yung goodness of God, we have nami-misunderstood ho natin yung goodness of God. Yung pangalawa, meron ng disobedience. Let me use this word, rebellious. Rebellious. Yun yung talaga ang kalakip, no, na yung parang synonym ng word na yan. We are rebellious. Puntahan natin ang kwento na yan doon sa 1 Samuel chapter 15. Ito yung kwento buhay ni Saul na pinahiran ng langis ni Samuel. Inutusan ni Lord si Samuel na pahiran ng langis ito si Saul para maging hari ng Israel. At bilang hari, God expect that the king na inilagay niya doon ay susunod sa kanya. That's the expectation of God from Saul. Sa verse 1, sinabi ni Samuel kay Saul, sinugo ako ni Yahweh upang pahiran ka ng langis at italagang hari ng Israel. Pakinggan mo ang kanyang salita. Ipinasasabi niya, ito ang pinasasabi niya, pahihirapan ko ang Amalek tulad ng ginawa niya sa Israel nang ito'y inilabas sa Ehipto. Exodus chapter 17 verse 8. Now Amalek came fought with Israel in Rephaim. Ganito po yun, ang sitwasyon dyan. Yung Israelita ay galing sa Egypt. At malamang nabalitaan ng mga Amalek na yan, na paglabas ng mga Israelita sa bansang Egypt, marami hong plunder ho yan. Marami ho silang mga dala-dala na mga kayamanan. So ano ang ginawa ho nila dyan? Inatake ho nila at ginawa ho nila ng masama yung mga anak ng Diyos. In short, ayaw nilang padaanin doon sa kanilang lugar. Wala naman hong ginagawa sa kanila, dadaan lang naman. Pero ito, mayroon pang isang kwento patungkol diyan sa Deuteronomy chapter 25 verse 17. Remember what Amalek did to you on the way as you were coming out of Egypt? How he met you on the way and attacked you on rear ranks, all the stragglers at your rear, tired and weary, did not fear God. Itong pangyayari na ito, mga anak ng Diyos, dadaan lamang ho yan doon sa kanilang lugar. Pero ginagawa nila ng hindi maganda. So ang point ko dito, mag-ingat ho tayo, naggawa ng hindi maganda yung mga anak ng Diyos. Mag-ingat ho tayo doon. They attack.
ano-ano ang sinasabi nila na hindi ho maganda. Nakita po natin yung kwento ho dito. Dumadaan lamang ho yung bansang Israel, which is the church of God, which symbolizes the church of God at that time in the Old Testament, kasi ang tawag sa kanila, my people, they are the children of God. Dumadaan doon sa kanilang lugar, tapos ganito ang gagawin, aatakihin mo. So be careful. Let's be careful pagka inaatake ho natin yung mga anak ng Diyos, yung church of God. Kasi ho, pag tinignan, pag ibinalik ko natin doon sa 1 Samuel chapter 15, verse 2, ipinasasabi niya, pahirapan ko ang tulad ng ginawa niya sa Israel nang ito'y inilalabas ko sa Ehipto. Wag na wag ho tayong gumawa ng hindi maganda doon sa mga anak ng Diyos, to the church of God. Ito ang sabi, lusubin mo ang Amalek, lupigin silang lahat, durugin mo ang lahat nilang ari-arian, patayin mo silang lahat, babae at lalaki, patayin mo pati kanilang mga baka, tupa, kamelyo at asno. Tingnan po ninyo kung ano ang naging judgment ng Lord dahil doon sa kanila. Pero kung titingnan mo ang senaryo, ito ho, nung tiningnan ko ito, nangyari after 400 years pa. Pero ang point ho dito, hindi kinalimutan ng Diyos yung masamang ginawa sa kanyang church. Parang akala ho natin, wala namang nangyayari, may ginagawa ho tayo ngayon na hindi ho maganda sa church. O wala naman hong nangyayari, ito, buhay pa naman ako, nakakalakad pa naman ako, but be careful. Akala ho nitong mga taga-Amalekite, dahil wala namang nangyayari sa kanila, kung ilang daang taon, ay parang okay lang yung kanilang ginawa. But no, in the sight of God, pagka ang inatake mo yung kanyang bayan, mananagot ho tayo. Kaya mag-ingat ho tayo dito. Dear brethren, ang sabi lipulin, nakakalungkot ho. Verse 8, nilipol niya ang Amaliseta, ngunit, pag sinabi ho yung word na ngunit, mayroon kang hindi ginawa doon sa ipinagagawa sa'yo. Yun. So mayroong tinatawag natin na disobedience. So yung hindi pagsuway ng 100% sa verse 19, ito na kaagad ang ating mababasa. Verse 19, bakit mo sinuway ang utos ni Yahweh? So in short ho pala, pag si Lord ay may sinasabi sa atin na 1, 2, 3, 4, 5, be sure to obey those 1, 2, 3, 4, 5. Bakit mo sinuway ang utos ni Yahweh? May ginawa naman ho siyang iba. Hindi naman niya talaga sinuway yung lahat. So ingat ho tayo sa hindi pagsunod ng lubusan sa Diyos. Ito ngayon ho yung pangyayari sa verse 23. Ano ang nangyari sa kay Saul nung sinuway niya si Lord? Ang pagsuway sa kanya ay kasing sama ng pangkukulam at ang katigasan ng ulo ay tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pagkat sinuway mo si Yahweh, aalisin ka sa pagiging hari ng kanyang bayan. O di ba yung pagiging hari, yun yung naranasan niya na goodness ng Diyos? So makita ho natin, because of this obedience, tigil. Natigil ho. At iyon ho ay isang malakihong dagok, hindi lamang sa kanya, kundi sa kanyang buong salinlahi. Kasi kung titingnan ho natin, yung kingship, yun po ay mula sa lolo, anak, apo. Yung parang sunod-sunod yun eh. Hindi yun ibinibigay sa iba. Pero dito ho, ni isa sa mga kamag-anak ni Saul, wala hong naitalagang hari sa Israel. It is because of the disobedience of Saul. Because of that. So ingat ho tayo dito. Ingat ho tayo. Hindi ho kaya na yung part na ito ng Bible ay warning ho ito sa atin na kung kinoconsider natin ang atin hong mga sarili na isang believer na pero hindi ho tayo gumagawa ng wasto sa harapan ng Diyos, baka kung iba ho ang atin hong ginagawa pagka mag-isa ka na lang sa kwarto.
Pag hindi na mga mananampalataya ang kasama mo, ano ngayon ang ginagawa mo? Kitang-kita pa ba sa iyo ang pagiging light, ang pagiging salt? Halata ba na sa opisina mo, ikaw ay isang mananampalataya? Dear brethren, maring ang ibaw sa atin idinidil na sa atin ni Lord yung isang ungodly na relationship. But if you continuously ignore it, this could be a warning, itong sitwasyon na ito, reason kung bakit hindi natin lubusang naranasan ang goodness ng God, kasi mayroon tayong ginagawa na disobedience. Ito yung sinasabi ko na, in the church, okay tayo. But who are we when we are out of the church? Who are we kung ang kasama na natin ay yung ating mga ka-office mate? Who are we kung ang asawa mo ay nasa abroad? Who you are kung hindi mo nakasama ang iyong mga anak? Are we doing disobedience before God? This could be a warning kung bakit hindi natin ganap na naranasan ang goodness ng Diyos because of disobedience. And disobedience can hinder the goodness of God to fully flow in our life. So reason why we don't experience the goodness of God, misunderstanding, disobedience. Punta tayo ngayon sa pangatlo, yung unbelief. Unbelief. Ito naman ay isang pangyayari sa bansang Israel nang sila po ay planong kubkubin ng mga bansa na nakapaligid sa kanila. Sa 2 Kings chapter 6 verse 24 to 25. Hindi nagtagal, tinipon ni Haring Ben-Hadad ang buo niyang hukbo at kinubkob ang Samaria. Well, Samaria, part ho ito ng Israel. Dahil doon nagkaroon ng tagutom sa Samaria, anupat ang isang ulo ng asno ay nagkahalaga ng 80 pirasong pilak at 5 naman ang kalahating litro ng taing kalapate. Okay, so ganito yun Para ho ba dahil sa wala nang pumapasok na good sa kanila, malamang ang isang pandesal, kung noon ay, nung panahon na to, 100, ang sabi ho dito, hirap, may kahirapan, sobrang mahal ng mga bilihin. And in reality, kahit na may pera ka, wala kang mabili kasi hindi mo kaya. So in short, sobrang kahirapan ang kanilang naranasan. Pero dahil ang mga tao na ito ay bayan ho ng Diyos, hindi papayag ang Diyos na ang kanyang bayan ay lubusang maghirap. So ano ang sabi ho dito sa 2 Kings chapter 7 verse 1 to 2? Sinabi ni Eliseo, ang ginamit ng Diyos para magsabi ng mabuting balita ay kanyang lingkod, prophet, servant. Sinabi ni Eliseo, makinig kayo. Ito ang pinasasabi ni Yahweh, bukas ng ganitong oras, sa may pagpasok ng Samaria ay makakabili ka ng 1 takal ng arina at 2 takal ng sibada sa halagang 1 pirasong pilak. Kung dati hindi mo kayang bumili ng makakain, ngayon babaha ho yan sa sobrang murang halaga. At dahil yan ay babaha, kahit wala kang pera, pwede kang makakain dahil sobra-sobra. Yun po yun ang sinabi ng propeta na to. So yung good news, yung goodness ng God na ipinahayag sa kanila, yung kagutuman ho ninyo, yung pagkatakot ninyo sa mga kalaban ho, bukas mawawala lahat ng yan, masusolusyonan lahat ng yan. Pero mayroon nung isang tao doon na hindi ho naniwala. Sa verse 2, sinabi ng kapitan ng mga bantay ng hari, hindi magkakatotoo yang sinasabi mo kahit pa buksan ni Yahweh ang durungawan ng langit. Tingnan po ninyo ito, There is one here who don't believe in the goodness of God. Mayroon ng isang tao dito na hindi naniniwala na kaya ng Diyos na gawin yung kabutihan na gusto niyang iparanas doon sa mga tao na nakapaligid sa Israel. Mayroong isang tao doon na ayaw maniwala. Para sa kanya, sabi nga niya, anuman ang gawin ng Yahweh, anuman ang sabihin niya, hindi niya magagawa yan. Ngayon,
Ito ang sabi ho ng lingkod ng Diyos doon sa tao na yon na hindi naniniwala. Sinabi naman ni Eliseo, makikita mong ito'y mangyayari bukas, ngunit hindi mo matitikman. Tingnan mo yun kung gaano ka-confident yung lingkod ng Diyos sa sinasabi ng Diyos sa kanya. Nangyari ho ba yung sinabi ng lingkod ng Diyos? Punta ho tayo ngayon sa verse 16. Mayroon ng isang himala na nangyari na in reality ho, 4 lepers ang ginamit ho ng Diyos para ho mangyari ang kanyang kalooban. At ang mga lepers na yan ang nagbalita sa kanila na sa lugar na yon na kung saan nandoon yung kinakatakutan natin noon, wala na sila doon at napakarami ng pagkain na naiwan doon. So yung mga lepers pa ang nagkwento. Nagpuntahan ang mga Israelita sa kampo ng taga-Syria at hinalughog ang lahat ng tolda. Kaya nga natupad ang sinabi ni Yahweh na may mabibili ng pagkain 1 pirasong pilak at bawat takal ng pinong arina o kaya'y 2 takal ng sibada. Ang ibig sabihin dito kung ano yung sinabi ng lingkod ng Diyos dahil yun ang pinasasabi ng Diyos sa mga Israelita na nagugutom noon, na natatakot noon, nangyari. Nangyari din ba yung sinabi ng lingkod ng Diyos doon sa kapitan na ayaw maniwala? Okay. Punta ho tayo ngayon doon sa verse 17. Ang kapitan ang pinagbantay sa pagpasok ng lungsod. Yun o bang para bang, alam naman ho natin, ang mga kaharian noon, walled city ang tawag doon eh. So nandoon ho siya mismo sa gate. So lahat ng papasok, whatever is it, kitang-kita ho niya. Ang kapitan ang pinagbantay sa pagpasok ng lungsod nang magdagsaan ang tao, nasagasaan siya at namatay tulad ng sinabi ni Eliseo. Yung bang para bang kitang-kita niya yung bulto-bultong tinapay, yung bubulto-bultong mga prutas na dalaho ng mga tao na iyon ang wala sa kanila. Kung ano yung kailangan niya, nandoon sa iba, pero siya wala. So mag-ingat ho tayo dito sa tinatawag natin na unbelief. Alam niyo, isa sa nakita ko nito, ang best application nito is about salvation. About salvation. Darating ho yung panahon. Kung mayroon ho dyan na nakikinig sa ngayon, na continuously nire-resist mo ang salita ng Diyos, ayaw mong kilalanin si Jesus bilang sariling Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, on that day, makikita mo yung mga tao na tumanggap kay Jesus nandoon, nag-enjoy sa piling ho ng Diyos. Samantalang ikaw, wag naman ho sanang mangyari na isang lugar ng kahirapan. Because you did not believe the good news of salvation. Kaya ingat ho tayo pagka may pagkakataon na tayo na ay nakakapakinig ng salita ng Diyos and we reject it, we are hindering the goodness of God to follow us. At iyan ang makikita natin dito sa kwentong ito. So, i-contrast ho natin ang sitwasyon naman na ang mga tao nang magbigay ng salita ang Diyos, ng instruction ang Diyos ay sumunod. Okay. Punta ho tayo sa isang pangyayari muli na iba na naman ho itong hari. Pero ganun din, kinukubkub din sila. Punta tayo ngayon sa 2 Chronicles chapter 20. Simulan ho natin ito sa verse 12. Our God, will you not judge them? For we have no power against this great multitude that is coming against us, nor do we know what to do, but our eyes are on you. Ito naman ho yung isang grupo ho ng mga tao na inamin ho nila, hindi namin kayang sagupain yung sasalakay sa amin. Wala kaming kakayahan para gawin ho yun. Pero ano ang sabi dyan? Our eyes are on you. They have faith in God. Their faith is in God, not in what they could do. Okay, 13. Now all Judah with their little ones, their wives, and their children stood before the Lord. Alam niyo yung sa kwento na yan, diyan ipinakikita, pagka tayo po ay may mga sitwasyon na nakakaranas ng mga tinatawag na difficulty, gather who you have in your family and stood before God. So mga tatay, mga nanay, kung ang buong pamilya ay nakakaranas ng kagipitan, gather them in prayer and stood before God.
Now all Judah with their little ones, their wives, their children stood before God. And it is the responsibility of parents. It is the responsibility of parents. 14. Then the Spirit of the Lord came upon Jahaziel, the son of Zechariah. Ito, tingnan nyo ano. The Spirit of the Lord come upon Jahaziel, the son of Zechariah. Nagpipreyo sila sa Lord, pero muli, may ginamit ang Diyos na tao para iparating yung kanyang good news. Okay. Punta ho tayo sa next verse, 15. Listen all Judah and you inhabitants of Jerusalem. And you, King Jehoshaphat, thus says the Lord to you, do not be afraid nor be dismayed because of this great multitude, for the battle is not yours, but God's. So in short ho, diyan ay sinasabi ng Diyos, pag ikaw ay nasa difficulty, hindi ikaw ang solusyon. Wala sa iyo ang solusyon, kundi nasa akin. Yun ang sinasabi sa verse na yan. So pag ang isang Kristiyano ay nasa tinatawag ng mga kagipitan, ang solusyon ay wala sa tao. Ang real solution ay nasa Diyos. Ang sabi niyan, do not be afraid nor be dismayed because of the difficulty, because of the problems, because of the things that are not good that you are experiencing. Because of this great multitude, because the battle is not yours but of God. So ang solusyon ho sa mga difficulty na atin nung naranasan ay manggagaling lagi sa Diyos. So kung gusto mo ng tiyak na solusyon, sa Diyos ka lumapit. Sa Diyos ka humingi ng guidance. Okay. Gumamit ang Diyos ng kanyang lingkod. Punta tayo ngayon sa verse 20. So they rose early in the morning and went out into the wilderness of Tekoa. And as they went out, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and you inhabitants of Jerusalem. Tingnan nyo, dito ngayon pumasok yung salita na to na, Believe the Lord your God, and you shall be established. You will become firm in moving forward in spite of difficulty because your eyes is on Jesus. Pag binalikan ho natin ho yung Psalms, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Pag sinabi niyan, there are valley, shadow of death. Pag sinabi na shadow of death, it's not really death. So there could be, maaring mga balita pa lamang yan na parang nabalitaan mo na ang asawa mo ay nagloloko pero hindi mo pa ho yan confirm. Maaring balita pa lang yan na matatanggal ka sa trabaho pero hindi pa ho yan confirm. They are just shadows. Pag ikaw ay nakarinig, halimbawa, balita pa lang yan na parang ang naramdaman mo ay parang cancer na yan, parang balita pa lang na masisisante ka, parang may nakikita ka na ang asawa mo ay parang may iba, pero hindi pa ho yan mga confirm. Pero ang sabi yan, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Ang step pala ng isang mananampalataya in passing through difficulty ay nagiging matatag pagka ang kasama niya ay ang Diyos na lumalakad. Nagiging firm pala niyan. Nagiging matatag pala siya pag Diyos ang kasama niya. Hindi emotion niya ang naglilid, kundi faith niya sa Diyos. Pag emotion, ngunguy ka, iiyak ka, magtatambo ka, but faith, I can do all things through Christ who strengthens me. That's what faith says. Mahirap, but I can do all things through Christ. Kaya pagdating sa langit, ito talaga ang buhay ng Kristiyano, to God be the glory, because hindi dahil magaling ako, kundi ang Diyos na umahawak ng buhay ko ay sobrang galing. Believe in the Lord your God and you shall be established. Dito rin pumasok yung believe His prophets, servants of God. The people that God is using to share the good news of God. Kasi yung prophets na yan yung ginamit para iparating mo yung mabuting balita sa kanila. Sa ating kapanahonan, sino ang ginagamit ng Diyos para iparating sa atin ang mabuting balita?
Those are the servants of God, and you shall prosper. Alam niyo ho, yung prophet na yan could be a father. Kaya makikita ho ninyo, yung mga anak na sumusuway sa kanya hong tatay, sa payo, ng magandang payo ng kanyang tatay, ano ang nangyayari? Napapariwara. So that prophet could be a pastor. Maaring may sinishare na sa atin ng ating pastor, maaring may warning na sa atin ng ating pastor, and if we keep on doing the other thing, ano ang kabaliktaran ng prosper? Fail. You will fail. Consider this, brethren. Kaya baka ho ang daming failure nating mga mananampalataya because ito, we don't believe His servants. Pag sinabi ng ating servant, ng servants ng Diyos na huwag kang makipamatok sa hindi mananampalataya and you disobey it, you will not prosper. That relationship will not prosper. Pag sinabi na may pangitain siya na yung business natin na itatayo, yung pupuntahan natin ay hindi ho yan makakatulong sa atin, at ito ang maganda ho, hindi naman ho yan nila pinagdidiinan na ito ang dapat na gawin. They're just saying what they believe God wants us to do. Kung hindi ka kumbinsido, pray. Pero ang point ko lang ay ito ho. If you know that who's talking is a servant of God, consider always what he says. Give more weight than your doubt sa kanyang sinasabi to the servants of God. Believe His prophets and you shall establish. So ngayon nakita ho natin yung dalawang contrast to, ano? Yung isa kanina, yung unbelief, ano ang nangyari sa kanya? Nakita lamang niya, pero hindi ho niya natikman. Itong isa naman ho na to, naniwala ho. So ano ang nangyari ho? Blenesto sila ng Panginoon. Naranasan ho nila yung goodness ng Diyos. So dear brethren, isa ho ito sa mga nakikita ko na pwede ho nating i-consider sa atin hong mga buhay. Kung nakikita ho natin hanggang sa ngayon, bakit parang, alam ko, mas higit pa sa sitwasyon ko ngayon ang pwedeng gawin ng Diyos. Kung hindi ho natin ho yun naranasan, think of these things. Baka mayroon ho tayong maling pananaw patungkol sa kabutihan ho ng Diyos. Baka ho, ang ganda na ng ginagawa sa iyo ng Diyos, pero dahil nami-misunderstood mo ito, kaya ang tingin mo, hindi pa rin, kulang pa rin. Kasi mayroon ho tayong misunderstanding about the goodness of God. At saka ho yung pangalawa ho, kung bakit hindi natin na-experience yung goodness of God, think of this. Wag ho natin itong tingnan ho sa iba. Kahit na na-bless ka na, baka there are still areas in our life na mayroon pa rin in some way, may disobedience pa rin. So wag ho natin itong i-apply sa iba, kaya hindi ho sila binibless ni Lord. Or hindi nila naranasan ho yung naranasan ho natin. Let's make this personal. God's word is always personal. It's always. At yung pangatlo ho, baka mayroon hong unbelief. Pag sinabi nating unbelief, we put things in our hand. It's we working instead of God working. That's unbelief. You're putting things into your hand na parang sa tingin mo, ang paraan ko, ang mas okay kaysa paraan ho ng Diyos. That's unbelief. Brethren, let's search ho natin ang atin pong buhay sa ngayon. May mga Christians daw ho sa ngayon na instead of focusing on God more, lalo nang nasa pandemic, meron daw ho ngayong mga mangilan-ngilan, mas nagiging concern na ngayon sa kung paano makasurvive. Na kahit ang panunood ng mga online worship services ay kinaliligtaan na kasi nandoon sa business. Brethren, you're putting matters into your hand. And it's not good to you.
It's not good to you. Yes, mistrust in the goodness of God. Balikan natin ang Matthew chapter 6 verse 33. Sabi nun, seek first the kingdom of God on Sunday. Seek first the kingdom of God on Monday. Seek first the kingdom of God on Tuesday, on Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday again. Ikot-ikot ho yan. We're not seeking the kingdom of God only during Sundays. We're not only seeking the kingdom of God when we are in the church. Even in the school, you could seek the kingdom of God. You could find the kingdom of God. You're buying something in the market. You could find the kingdom of God. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. If what you will seek is the kingdom of God, because our God is righteousness, the life of a righteous person will flow through you. Kasi ang sinik mo ay yung righteous God. And besides it, the righteousness of God is already in us. So yung things that we could not, because God is in us, God will do it for us. May mga bagay ho tayo na hindi ho natin kaya, but because the Spirit of God is right in us, it is the Spirit of God that will enable us to do things for the glory of God. And if we will just allow, we will just work according to the workings of the Holy Spirit in us, there's no reason why we could not experience the goodness of God. Because the Spirit of God will always lead us to do things for the glory of our Father. And once we are doing things for the glory of our Father, there's no reason why God's goodness will not follow you. Pag binasa ho natin yung Psalms 23 ang nakaranas ng goodness doon, nung pinadaan sila, inalaw ng Diyos na sila ay dumaan doon sa valley of the shadow of death, hindi nagpaiwan ng ship. They go. Why did they go? Because the shepherd go. Hindi siya nagpaiwan. Kasi ang shepherd nandoon. Doon pumunta. Brethren, the safest place to be with is where the shepherd is. So don't ever go to a work na alam mo, to a job na hindi yun yung plano ng Diyos sa'yo. Don't ever go into a relationship na hindi yun yung plano ng Diyos sa'yo. Don't ever go into a business na hindi mo talaga sinik ang kingdom ng Diyos. God's goodness will not follow you there if we are not seeking the kingdom of God first. So, brethren, the best time to follow the shepherd is now. Now. So if you want to experience the fullness of the goodness of God, be sure to 100% follow the shepherd now. Balik ko tayo doon sa Psalms 23. The Lord is my shepherd. At ang sabi ho dyan, yung shepherd na binabanggit yan, si Jesus ho yan. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for us. Kung ibinigay na ng Diyos, maging yung kanyang sariling buhay para sa atin, what else could He not give? Could He not give you a good relationship? Could He not restore your relationship? The best physician is the good shepherd. He exactly knows what to do in every situation na atin nung naranasan. At ang reason kung bakit hindi natin lubusang naranasan ang goodness ng Diyos, kasi there might be mistrust. There might be unbelief. There might be a presence of unfaithfulness or disobedience. Or baka mali ang ating pananaw sa goodness of God. Ang iba sa atin, dahil walang pera, hindi ma-appreciate yung malakas niyang pangangatawan.
Para sa kanya, hindi siya blessed. Kasi wala siyang pera. Napakababaw na dahilan kung ibabatay natin ang goodness ng Diyos sa pera. Napakababaw na dahilan yan. Alam niyo kung anong sinasabi sa Bible? Tingnan po niyo ito, Wala kang ang pera, pero wala ka namang sakit. Oh, what a blessing from God. Oh yes, pera o buhay. Having food, may pagkain ka, may pandemic, pero may nakakain ka. Naubusan, pero may dumarating. Having food and clothing, with this you shall be contented. Food and clothing is God's goodness to you. Imagine mo yan, Yung tao sa labaso, kailangan nilang suungin. Ang pumunta ng Maynila, pumunta sa ibang lugar sa paghahanap ng trabaho, pero ikaw kahit walang trabaho, buhay. Brethren, having food, shelter, and clothing, this we shall be contented. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Father, in Jesus' name, I ask and pray, Lord, tulungan po ninyo kami na magkaroon po ng kakontentuhan sa amin pong mga buhay. Makita lamang namin, Lord, na kasama namin ang aming asawa. May pandemic, nandito ang asawa namin. Kahit hindi kumikita, with this we shall be contented. Ang aming mga anak, maaring hindi ho makapag-aral, pero nasa piling ho namin, with this we shall be contented. Other Father, let the Spirit, Lord, of contentment be upon your people. Cause us to understand that you are good, even in lesser things in life. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Psalms 23, verse 6. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Ididikit ho natin yung Psalms 27 verse 13. Ito naman ang ating makikita. I am confident that I will see the goodness of God. Bakit mayroon kang confident ho dyan that you will see the goodness of God? Kasi may faith ka. You will not become confident in the midst of difficulty kung wala ho yung faith. You will always be fearful without faith. You will always have worry without faith. You will always be in need and be in want without faith. So, yet I am contented because of his faith in God that he will see the goodness of God. Ito ang maganda ho dyan While I am here in the land of the living. May difficulty nga, pero buhay ka pa naman dito. But what is important is your faith na nakikita, at yung faith na yan na nakikita ng Diyos, iyon ang magbibigay sa iyo ng confidence that God will be with you in the midst of difficulties. Verse 6 ulit. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. All the days of my life. Ilagay ho natin dyan, your life on earth and your life more in heaven. All the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. So ang sheep may assurance that he will be with where the shepherd is. I will dwell in the house of the Lord forever. Ang atin pong shepherd may ginawa hong mansion para sa atin. At yun ang patutunguhan ng mga sheep na sumusunod sa shepherd. Yun ang pagdadalhan sa atin. Ang sabi yan, I will dwell in the house of the Lord forever. Tingnan nyo, hindi na ginamit ho yun dyan yung word na in the house of the shepherd. Kasi ho, ang bahay ng shepherd, kung titingnan mo, nung panahon na yun, hindi ho maganda. Pero ginamit na ngayon yung house of the Lord. It is the mansion built with gold. It is the mansion built with the brilliance of every great creation of God. Yun ang pagdadalhan ho sa atin ng Diyos. So yung physical
na binabanggit ho doon, green pastures, physical ho yun, pagdating ho sa langit ho, it's the reality of things. What does it really mean to be in the green pastures of God? Kapatid, kung ganito ho pala ang nag-aantayo sa atin, what manner of life should we have here on earth now? What manner of life should be seen in us? Yun pala ang pupuntahan ho natin. Yung buong para bang papunta ka sa isang party, pupunta ka ba doon na hindi ho handa? Yung dati mo pa rin bang gulanit na damit ang isusuot mo? And you will be going there. May gagawin kang paghahanda. Dear brethren, yan ang patutunguhan natin. The house of the Lord. Wala na ho dong shadow of death. Wala na ho dong mga tinatawag na valley, difficulties, hardship. Wala na ho doon yung storm. At salamat kay Lord. Yun ang patutunguhan nating lahat na naglagak ng ating pananampalataya kay Jesus bilang shepherd, bilang Savior, and God of our life. Thank you, Jesus.